Saan ka man naroroon, mahal ko, mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado sa pluma at direksyon ni Lubimin Aquino dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Ang nakaraan, may pagdududa na sila dahil sa kakaibang galawan ni Remo. Sa kabilang dako, pinaalalahanan ng nanay ni Carla na kung maari ay hiwalayan na niya si Remo sapagkat hindi lang naman siya ang babae sa buhay niya. Pinag-iisipan naman ito ng dalaga. Kaya nang dumalaw muli si Remo, hiniling niya sa kanyang ina na mag-usap silang dalawa ni Remo. At ngayon, narito ang karugtong ng kwento natin na pinamagatang Sana'y Palayain Mo Na Ako. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. And no one can take your place. Kung ano man ang sinabi sa iyo ni Papa, huwag mo nang intindihin. Bilang isang ama, bilang isang magulang, tinitignan niya lamang kung ano ang ikabubuti ng anak niya. Ella, Sana, sabihin mo sa akin kung ano talagang gumugulo sa iyo. Kung may kapalit na ako sa puso mo o may kahati na ako. Sabihin mo lang, dahil nakahanda akong tanggapin ang lahat, lalo na't hindi ko maibibigay ang kagustuhan mong magkaanak. Ngayon, nais kong sabihin mo sa akin ang katotohanan. Mayroon na bang makapagbibigay sa iyo ng anak? Kung mayroon, huwag mo sanang itanggi. Dahil ako mismo ang magbibigay sa iyo sa kanya. ano? Kung ano ang sinabi ko, gagawin ko. Masakit man, pero kailangan kong tibahin ang loob ko. Dahil kahit nagsasama tayo, wala ding magandang patutunguhan. Dahil alam kong wala na akong halaga sa iyo. Sino kayo? Ikaw ba si Carla? Oo. Ako nga. Ako. Kilala mo ba ako? Parang nakita na kita, pero
Hindi ko matandaan kung saan. Baka naman nakita mo na sa wallet ng asawa ko ang aking litrato. Ibig mong sabihin, ikaw si... Asawa ni Remo. Oo. Ako lang naman ang asawa ni Remo. Naparito ako. Hindi upang sumugod o saktan ka. Ano naman ang sadya mo? Upang ako'y murahin? Sige, gawin mo kung anong gusto mong gawin. Sabihin mo kung anong gusto mong sabihin. Nakahanda ako. Kahit saktan mo pa ako. Dahil totoo naman na nagkasala ako sa iyo. Pero sabihin ko sa iyo, hindi lang ako ang murahin mo, kundi mismo yung asawa mo. Dahil nagkasala din siya sa iyo. Ang landi mong babae ka. Alam mo na ngang may asawa yung tao, pero pinatulan mo pa. Gaya ng sinabi ko, saktan mo ako kung yan ang makapagbibigay ginhawa sa iyo. Sa pagpatol sa asawa mo. Sige, saktan mo ako kung yan ang gusto mo. Huwag mo sana akong pilitin. Ulitin ko, gawin mo yan kung yan ang makapagginhawa sa iyo. Pinipilit mo ako, ha? Hinayaan mo na sinaktan ka? Oo, Nay. Kung yun ang makapagpapaggaan sa kanyang loob. Ito na nga ba ang sinasabi ko sa iyo noon pa, anak? Nay, At ano ang sinabi niya? Sinabi man niyang hiwalayan mo ang asawa niya? hindi naman. Pagkatapos niya akong sinampal, umalis ka agad. Malamang ang asawa niya ang pagsasabihan niya. Nasa kanila na yun, Nay. Dahil tinapos ko na ang lahat sa amin ni Remo. Anak, ano ba tong pinaggagawa mo? Nay, ano man ang kalalabasan ng ginawa ko, nakahanda akong harapin. Napatunayan ko na, Papa. Inamin ng babae. Ang walang hiyang lalaki. Makikita niya. Huwag na, Papa. Ako na lang ang bahala sa kanya. Huwag kang mag-alala. Dahil uuwi ako ngayong darating na linggo. Dahil nakita ko na rin ang kapatid mo at ang pinsan mo rito. Papa, Kailangang mag-usap kami ng walang hiyang lalaking yan. gaya ng nasabi ko, Papa. Ako na ang bahala. Huwag mo na akong alalahanin. Pinaalam ko lamang sa inyo kung ano ang natuklasan ko. O sige. Anong plano mo ngayon? Para maging malaya na sila. Siya na lang ang ibabahay niya dito sa amin. Ano? Oo, Papa. Uuwi na ako sa bahay natin. Dahil kung mananatili lang ako dito sa bahay, lagi ko lang mararamdaman ang sakit na ginawa niya sa akin. Sige. Ikaw ang bahala. Ikaw ang nakakaalam kung anong magandang gawin. Mag-usap na lang tayo pag andyan na ako. Opo, Papa. Kakausapin ko ang walang hiyang lalaki. At pagkatapos naming mag-usap, ay aalis na ako. Aalis na ako sa poder niya. Dahil hindi ko na kaya. Sige, Iha. Mag-ingat ka. Opo, Papa. Iyan na muna, Papa. Bye. Kausapin ko lang si Remo.
At pagkatapos naming mag-usap, aalis na ako. Girl, I need you. I need your love. Ella, mag-usap tayo. Talagang kailangan nating mag-usap. At ito na rin ang huli nating pag-uusap. Anong ibig mo sabihin? May tatanungin ako sa'yo. At gusto ko, sabihin mo ang katotohanan. Ano yan? Minahal mo ba si Carla? Ella, Sumagot ka. Minahal mo ba? aaminin ko. Minahal ko siya. Sino ang mas mahal mo sa aming dalawa? Please. Huwag mo nang tanungin pa. Sabihin mo ang totoo. Sige. Aminin ko. Pareho ko kayong mahal. Pareho kayong mahalaga sa akin. Ano? At patawarin mo ako, Ella. Pero yan ang totoo. Hindi ko mapigilang umibig sa iba. Pero paniwalaan mo ako. Mahal kita. Hindi nagbago ang pagmamahal ko sa iyo. Hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Kaya naman... Tama na. Tumigil ka na. Ayaw ko nang pakinggan ang mga sasabihin mo. Hindi na ako naniniwala. Ella, Masakit sa pakiramdam ko. Dahil lang hindi kita mabigyan ng anak, pumatol ka na sa iba. Ella, Ginawa ko naman lahat ang makakaya ko. Ang pagsilbihan kita bilang asawa mo. Na kahit hindi kita mabigyan ng anak. patawarin mo sana ako. Inuulit ko. Humihingi ako ng tawad sa iyo, Ella. Ngayon pa lang, puputulin ko na ang lahat ng ugnayan natin. Aalis na ako sa pamamahay na ito. At malaya ka na. Ibig mong sabihin, iwanan mo na ako. At ano pang gagawin ko dito? Ngayong tapos na, pinagpalit mo ako. Dalhin mo na yung babaeng yun dito. At manirahan na kayo dito. May napapansin ako sa anak ko. Pero sana, hindi totoo ang kutob ko. Hindi ako nagkakamali. Carla, anak. Nahihilo ako. Hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman. Magpahinga ka muna, anak. Mamaya na lang tayo mag-usap. At may sasabihin na ako sa iyo. Handa ko na lahat ng gamit ko. Uuwi na ako sa amin. At hihintayin ko na lang doon si Papa. Anong ibig sabihin nito? Talaga bang aalis ka na? Kailangan mo pa bang tanungin?
sinabi ko na sa'yo. Ibibigay ko na ang kalayaan mo. Ella, Hindi ko na kaya pang manirahan dito pagkatapos ng lahat. Mahirap ang magpanggap. At ito na ang pinakamagandang mangyayari sa ating lahat. Maghihiwalay na tayo. Total, wala naman tayong anak. At kahit anong mangyari, hindi kita mabibigyan ng anak. huwag. Huwag kang umalis, Ella. Mahal kita. Hindi ko kayang mawala ka. Bakit ayaw mo na umalis ako? Yan ang totoo. Sinungaling. Tigilan mo nga ako. Hindi mo na ako mapipigilan. Ikaw lang din naman ang rason kung bakit ganito ang nangyayari sa buhay natin. Parang awa mo na. Parang awa mo na. Huwag mo akong yakapin at huwag mo akong hawakan dahil nanditiri ako sa'yo. Pasensya ka na. Pero nanditiri ako sa'yo. Dahil alam ko, hindi lang ako ang niyayakap mo. Ngunit, Nagmamakaawa akong Rimo. Palayain mo na ako. Huwag mo na akong pigilan pa sa kung ano ang kagustuhan ko. Ella, Alam mo ba na puro galit ang naghari sa puso ko? At ito lang ang paraan upang lumayo ako sa piling mo. At magpasalamat ka. Dahil mabibigyan na ng pagkakataon ang pagsasama mo ng babae mo. Dahil alam ko, hindi ko maibibigay ang gusto mo. Dahil alam kong masaya ka na sa piling niya. Malaya ka na rin mo. Pero, ramdam ko ang sakit dahil sa pagtataksil mo sa akin. Pinipilit kong kayanin ang lahat ng sakit. At sana, darating ang araw na malilimutan ko ang lahat ng sakit na nadarama ko. masakit man sa kalooban ko. Pero palalayain kita kung yan ang makapagbibigay gaan sa iyong damdamin. Ngunit sasabihin ko sa iyo, Ella, nanghihinayang ako sa naging resulta ng ating relasyon. Hindi ako naniniwalang nanghihinayang ka. Dahil ginawa mo na. At alam kong naging masaya ka sa piling niya. Lalo na't sinabi mong mahal mo siya. Pero ang gusto mong mangyari, na dalawa kami sa buhay mo. Rimo, ayaw kong may kahati ako. Girl, I need you. I need your love. Gusto kong magpakalasing.
Ano ba itong tusa sa akin? Ito bang aking tusa dahil sa aking nagawang kasalanan? Ang mawala sa akin ng dalawang babae sa buhay ko, sina Ella at Carla. Napakasakit. Nakakapanghinayang ang nangyari. Hindi ko kayang tanggapin ito. At hindi ko inaasahan na hahantong sa ganito ang lahat. Ano ba itong nangyayari sa akin, Nay? Pero wala akong magawa. Wala akong ibang sisihin kundi ang sarili ko. Dahil ginawa ko ito. Huwag na iyan ang isipin mo, anak. Paano, Nay? Paano itong pinagbubuntis ko? Ano gagawin ko? Buhayin mo ang anak mo. Isilang ko ang aking anak na wala siyang ama. Lalo at hiwalay na kami ni Remo. Huwag kang mag-alala, anak. Nandito lang ako sa tabi mo na aalalay sa'yo. Sa inyo. Habang buhay pa ako, nandito lang ako bilang ina mo. Ano ba itong nagawa ko sa buhay ko? Pero ang hiling ko lang sa iyo, anak. Kahit may anak na kayo ni Remo, sana huwag mo na siyang balikan. Yan lamang ang huling kahilingan ko sa iyo. Kahit gaano kahirap ang buhay, kakayanin nating buhayin ang anak mo. Opo. Huwag kayong mag-alala. Hindi na ako babalik pa sa kanya. Dahil nasaktan ako ng labis. Sinaktan ko ang kanyang asawa. Mabuti naman at nandito ka na sa bahay natin, anak. Opo, Papa. Anong plano mo? Kung gusto mo, pumunta ka sa Canada. Kung nasaan ang kapatid mo, nang makapag-isip-isip ka. Papa. Alam kong makakalimot ka din kaagad kung nasa malayo ka. Tsaka ka na lang bumalik kapag magana ang damdamin mo. Sige, Papa. Pag-iisipan ko. Sige. Sige, Papa. Pag-iisipan ko. May gusto lang akong masigurado at malaman sa ngayon. Ano yon? May gusto lang akong malaman sa babaeng yon. Ikaw? Oo. Ako. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ako pumunta rito para mag-iskandalo o saktan ka uli. Pwede bang pumasok upang mag-usap tayo ng masinsinan? Sige, halika. Maupo ka. Salamat. Anong may ibibigay ko sa'yo? May gusto lang akong malaman.
At sana, sabihin mo ang totoo. Patungkol sa ano? Uulitin ko. Huwag kang mag-alala. Dahil sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ibinibigay ko ng kalayaan kay Remo. Ano? Sa madaling salita, naghiwalay na kami. Umalis na ako sa bahay namin. At pwede ka nang umuwi doon. Oh. Iyan ang totoo. Pero may gusto lang akong malaman. Gaya ng sinabi ko. Sabihin mo sa akin ang totoo. Anong gusto mo malaman? Buntis ka ba? Huwag mo na sanang itanggi. Uulitin ko. Malaya na kayong dalawa. Magsama na lang kayo. Pagkatapos kong ayusin ang ligay ng paghihiwalay namin. At sana, sagutin mo ang katanungan ko. Oo. Naglilihi ako. 2 buwan na itong pinaglilihi ko. Ganon ba? Sige. Salamat. Salamat din. Ella, salamat at... Ella! Kulang pa yan! Alam mo ba na gusto kitang saktan ng lubusan? Nang sa ganon, may paramdam ko sa'yo ang sakit na nararamdaman ko! Ella, alam kong labis ang pagkasuklam mo sa akin. Alam kong galit ang nararamdaman mo. Sige, saktan mo lang ako. Nang sa ganon, mawala ang sama ng loob mo. Hindi kita pipigilan. At sana na may mapatawad mo ako. At babalik ka sa akin. Dahil hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Sa tingin mo, magkikipagbalikan pa ako sa'yo? Lalo na't alam ko na buntis ang babae mo! Girl, I need you. I need your love. Mga giliw naming tagapakinig, pakinggan bukas ang karugtong ng 1 linggong kwento na pinamagatang Palayain mo na sana ako. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Inihahandog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Kept that love alive.